out here in Asia ay matutugpuan nyo dito sa BGC. Hindi po yan tagusan papuntang Narnia o upside down. Kung hindi, isang portal kung saan real-time pwede makipag-interact, kumaway, at ipakita ang pagiging welcoming nating mga Pinoy. Kabilang sa mga bansang makikita sa loob ng portal na ito, ang Lithuania, Poland, Ireland, USA, at United Kingdom. Wala mang audio feed ang portal, pwede namang magdala ng mga banner at poster. Kaya naman, patok na patok yan para sa ating mga kapatid, gaya na lang nila Mark Louie at Roseman. Masaya. First time ko na-experience yung portal. Sobrang ganda po. Okay naman, great yung pagkaano kasi na-timingan din namin may tao sa nakakapag-usap. So, naging pagkaway naman, lalo na yung mga Si Rose na mula pa sa Bacolod, first time sa BGC. Kaya naman, hindi na pinalampas na sumilip at kumaway sa portal. maganda, good experience. First time kong makapag-picture. Tapos makita yung maganda. Sulit yung bakasyon. Higpit naman ang seguridad sa paligid ng portal para sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. 24/7 ang livestream feed sa portal kaya may pagkakataon na walang tao sa kabilang screen dahil na rin sa oras. Every 3 minutes naman nagpapalit ng pinapakitang bansa sa portal. At located yan sa 5th Avenue ng Bonifacio High Street, PGC. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Patuloy na paghahanap sa mga lumubog na sasakyang pandagat sa Mindanao. Ilang mga butas sa inspeksyon pati kung bakit napayagang lumayag ang mga ito binubusisi ng Philippine Coast Guard. Mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos at former Vice President Leni Robredo, bumubuo raw ng bagong unit team. Ang pakay daw tuluyang itaboy ang mga Duterte sa pamahalaan. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte iaapila ang hatol ng International Criminal Court na paharapin siya sa confirmation of charges hearing sa susunod na buwan. Dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos nasa kamay na ng didinig na komite sa Kamara. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi raw malalim ang mga ebidensya. At bagong Willonaryo umarangkada na sa Will TV sa Signal Channel 10. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my guide. Ang buting utang, kumikita, masamang utang, kita. Mga idea ng mga balita sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya? Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Na-traffic din ba kayo sa Nagtahan flyover kaninang morning rush hour? Dahil po yan sa toneladang putik na tumapon mula sa isang dump truck. Habang sa Antipolo, nang dahil sa lover's quarrel na aresto ang magkasintahan na kilalang magnanakaw sa kanilang lugar. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nagkalat ang putik sa northbound lane ng Nagtahan flyover pasado alas 3 kaninang madaling araw. Tumapon kasi mula sa dump truck ang panambak na galing sa hinukay ng ginagawang skyway sa Pandakan. Dadalhin sana ito sa Obando, Bulacan nang matanggal ang lock sa likuran ng truck. Habang pong pahon po ako dito sa tulay na to, mabilis po yung takbo ko kasi nakabelo po ako galing dun sa kabilang tulay. Naramdaman ko po yung pagpatak ng mga putik. Nasa kalahati ng karga ng truck ang natapon. Isinara tuloy ang northbound lane ng tulay, kaya maraming naperwisyo. Grabe ho, grabe. May emergency pa nga ho akong sakay. Imbes na naghahabol kami ng oras ng mga resebeo deliver namin, nauubusan na kaming oras dito pa lang. Pasado alas 8 na ng umaga nang malinis ang kalat at muling buksan ang flyover. Natikitan dahil sa obstruction ng driver ng truck. Pansinin nitong kuha ng CCTV sa isang coffee shop sa Barangay San Isidro, Antipolo City nitong nakaraang Lunes, Enero 19.
Pagpasok na tong si Kuya, tiyempong may naiwang cellphone ng staff sa counter. Agad itong dinampot ng lalaki, saka umalis, kasama pa ang girlfriend niya. Siguro mga ilang days na po din namin silang nakikita na padaan-daan po sila sa place na yon. Yes po, sobrang sweet po nila, tandem po silang dalawa. Kinabukasan, Martes, sa isang tindahan, kinuhaan din nila ng cellphone ng isang tindera. Miyerkules, tip box naman sa isang pang tindahan ng tinangay na magjowa. Nagpanggap pa ang babae na magpapaload habang si boyfriend palihim na lumalayo. At ito lang Sabado, sinalisin naman nila ang cellphone sa isang convenience store. Pero ang kanilang karera mukhang matatapos pa ng dahil sa LQ. Sa tindi ng away ng magkasintahan, isinuplong na sila sa barangay. Pinapuntahan ko sa tanod at nung mahuli namin yung magjowa, nakumpirma namin na sila rin yung mga salarin sa pagnanakaw ng mga cellphone dito sa Antipolo. Paliwanag naman ng dalawa. Gipit lang po. Gipit lang. Ano ba yung mga pangangailangan? Wala lang pong trabaho. Ang kaso nilang pagnanakaw, nadadagdagan patuloy ng alarm and scandal. Mga kapatid, Wabalt Junior Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Higit isang linggo na mula nang lumubog ang MBCA Amehara sa Davao Occidental. Kabilang sa mga nawawalang sakay nito ay mga diver. Magbabalita si Bril Montalvo. Hindi mapigilan ni Clifford ang emosyon nang mapaulat na kabila ang nakababat ng kapatid niyang si Makmak sa nawawalang sakay ng lumubog na MBCA Amihara sa Davao Occidental noong January 18. Umaasa na lang siya na ligtas si Makmak lalo't isa itong professional lifeguard. Kabalo bang yun, Mimak, na napadyog ka. So, paningkamot lang na makakontak para bato ka na mo kung asa mo karon. Kaya na kami nagpaabot. Base sa investigasyon, hindi mga biyahero kundi hobbyists ang mga sakay ng bangka. Kasama nila ang may-ari. They are in for a leisure trip. No? Fishing and diving. Kasi itong mga pasahero are really sports enthusiasts sa dagat. Mga professional divers and yung sports fishing ang hilig. Si Christopher Bulig, ang nakaligtas na tripulante, nakauwi na sa kanila sa Samal Island. Naikwento pa raw nito ang nangyari. Sabi ng survivor, nung nakita ng may-ari ng bangka na hindi na maganda ang dagat, malaki na at mahangin, malakas na, nag-decide siya to go back. Tinamaan sila ng malaking swell ng dagat, plus malakas na hangin, kaya tumba ang bangka nila. Na-recover ang ilang debris ng motorbangka na papunta sanang Governor Generoso sa Davao Oriental pero lumubog sa boundary ng karagatan ng Pilipinas at Indonesia. Dinala naman sa punerarya sa Davao City ang mga na-recover na bangkay para sa forensic examination. Kapatid, para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sinuspindi na ang passenger vessels na may-ari o ng may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Patuloy naman ang paghahanap sa iba pang sakay nito. Para sa detalye magbabalita si Mon Gualvez live mula sa Basilan. Mon, ilan pa ba ang nawawala? Cheryl, 10 pa rin ang nawawalang sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 dito nga sa Basilan, kabilang dyan ang kapitan na ayon nga sa PCG, karaniwang pinakahuling umaalis to kasi sa nadisgrasyang barko. Sa ngayon, surface level pa rin ang ginagawang paghahanap. Pero bukas, nakatakda ng dumating yung mga technical divers ng PCG, maging yung remote operated vehicle o ROV na may kakayahang sumisid. Lalo't mahigit 200 talampakan din kasi ang pinangangambaang lalim nung pinaglubugan ng RoRo vessel na MV Trisha Kirsten 3. Kasabay nito, sinuspindi na nga ng Department of Transportation ang lahat ng passenger vessels ng Allison Shipping Lines na nagmamay-ari sa lumubog na barko. May 15 araw naman ng Marina para magsagawa ng maritime safety audit sa lahat ng vessels at mga tripulante nito. Napag-alaman din kasi na nasangkot na rin sa iba pang maritime incidents ang naturang shipping line mula pa noong 2019. Patuloy namang minomonitor sa ICU sa Isabela City, Basilan, ang isang 68 taong gulang na babae na pasahero ng lumubog na barko. Kasama sa 18 nasawi ang isang anak niya habang patuloy pang nawawala ang kanyang apo na 2 taong gulang. Sa ngayon, kwento sa atin ng ilang nakaligtas, Cheryl, hindi naman sila marami sa barko pero kapansin-pansin daw na mabibigat yung dala ng mga sasakyang kasama nilang bumiyahe, yan ay lalot
nirule out na rather no ng Philippine Coast Guard yung anggulong overloading. Bagamat hindi pa naman sila technically nag-uumpisa no ng pinaka-focused investigation on the matter dahil sa ngayon nakatutok daw muna sila sa search and rescue operations para mahanap yung 10 pang nawawala. Cheryl. Anong tulong ang maibibigay doon sa mga biktima? Bawat isang mga naka-survive or survivor nakaligtas nga dito sa naturang insidente ay nakatanggap ng nasa 20,000 pesos in cash no na galing sa local government ng Zamboanga City, meron din sa DSWD at meron din sa shipping line at kasabay din niya merong bigas at ilang pang mga relief goods habang mas mataas na halaga naman doon sa mga naulila. Ang pinaka-sinasabi rin naman ng mga survivors at yung mga naulila nga dito sa malagim na trahedya ay nabibigyan naman sila ng atensyon pero ang pinaka-concern lang nila ay sana raw hindi na maulit yung ganitong klaseng malagim na aksidente sa karagatan. Cheryl. Yung mga nabanggit mo na tulong ay mula sa pamahalaan. Yung owner nitong barkong ito? Meron din, Cheryl, no? Actually, out of the 20,000 pesos, kalahati noon ay manggagaling sa shipping line, no? So, yun yung mga natatanggap ngayon eventually ng mga survivors, Cheryl. Alright. Maraming salamat for the update, Mon Gualvez. Sa puntong ito, magkakausap natin si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali po sa inyo, Captain. Yes, magandang tanghali po, Ma'am Sherry, at maraming salamat po sa oportunidad. Captain, ano po yung pinakahuling update ng Philippine Coast Guard sa search and rescue operations para dito muna sa MV Tricia Kirstine 3 na lumubog malapit sa Pilas Island sa Basilan? Yes, as we speak po, Ma'am Sherry, ongoing po ang aerial and surface search po ng Philippine Coast Guard. Katulong po ang iba't ibang ahensya. At kanina po, napag-usapan din po during the press briefing that the Philippine Coast Guard would deploy its technical divers to conduct diving operations po. So ngayon po ay on the way na rin po ang ating mga technical divers because we understand po yung depth na meron po doon sa different area po. Sa ngayon ho, ilan na ang kumpirmadong nasawi at nawawala pa? We have 316 survivors, 18 fatalities po, and 10 pa po ang ating hinahanap. Tama po ba na kabilang sa nawawala nga ang kapitan pa ng barko? Isang PCG personnel at isang sundalo? As to the missing po, yung 10 ay 8 po ang ating reported na missing crew. And then yung dalawang individual po, yung isa po yung Philippine Coast Guard personnel po. May itinakda po bang specific areas o expansion ng search area base sa agos ng dagat at lagay ng panahon? Ngayon po, we concentrated po na search area po natin is yung Baluk-Baluk Island. Yan po yung incident location po natin. Kasama po yung Pilas Island po. Nilinaw po ng PCG na walang gale warning nang maglayag ang barko at nabigyan ito ng clearance. Maaari po bang ipaliwanag kung paano sinusuri yung sea conditions bago magbigay ng sailing clearance? Well, tama po kayo, Ma'am Cheryl. There was a clearance from the Philippine Coast Guard before this vessel departed as to the cause or the possible cause or contributing factors why this incident happened. Ongoing po ang kinakandak nating investigation. Although there are some statements from the locals, Ma'am Cheryl, that this area sometimes experience po yung tinatawag po nating squall or subasco. So ito po yung sudden increase po ng lakas ng hangin or yung current. So yan po yung mga contributing factors. But we don't want to give a conclusive statement of how this incident occurred or what are the reasons behind kasi ongoing naman po ang ating kinakandak na maritime casualty investigation. Captain, may mga lumabas din pong issue ukol nga sa posibleng overloading at katandaan daw ng barko ang sanhi ng paglubog nito. Is this something that's being considered? As to the overloading measure, I mentioned how many were rescued, the fatalities. Initially, the authorized passenger capacity of this vessel is 352. And as per consolidation of those rescued, the casualty and the missing, it is 344. So, but we cannot discount as well, na may possibility rin po na
may overloading. Again, all the information that was received by the Philippine Coast Guard would form part of the investigation po. So yung hindi sila lumagpas doon sa bilang ng pasahero dapat. Kanina sinabi po ng aming correspondent na si Mon Gualvez, ang sinasabi daw po ay oo, hindi lumagpas doon sa bilang ng tao pero yung bigat na bit-bit, yung mga nakaload po. Yes, since this vessel po, Ma'am Cheryl, is a passenger and a cargo vessel, yung information that possible po yung cargo, no, kasama rin po yan sa in-investigate po ng Philippine Coast Guard. Lipat naman po tayo sa MV Devon Bay, Captain. Ano po ang kalagayan ngayon noong ating 15 na Pinoy seafarers na nakaligtas po at kahapon ay nakauwi na sa bansa? Yes, upon arrival po sa Manila kahapon, we received the 15 survivors and the 2 bodies, Ma'am Cheryl, no? So we turned them over. The 15 survivors were turned over to the Department of Migrant Workers. And then yung 2 bodies po were turned over to the Bureau of Quarantine po. So ang OWA at saka ang DMW po ang nakikipag-ugnayan na rin po sa pamilya at saka sa shipping company po na itong MV Devon Bay. At patuloy pa rin po yung search and rescue operations para sa 4 na nawawalang Filipino crew members. Hanggang kailan po ito ipagpapatuloy at ano po yung mga hamon sa paghahanap? Yes, tama po kayo. Ongoing pa rin po ang ating aerial and surface search. We still have a vessel in the area. We still do conduct aerial surveillance po, and the Philippine Coast Guard is in constant coordination with the Hong Kong Rescue Coordinating Center. It is the mechanism that we use, Ma'am Cheryl, no? Since this is in accordance with the IAMSAR or the International Aeronautical and Maritime Search and Rescue. So fortunately, the Philippine Coast Guard is the Manila's MRCC or the Maritime Rescue Coordinating Center. So we tap all the South China region, particularly the RCC, to help us and to be more vigilant po, to inform all the vessels transiting on the area to be more vigilant, and if ever meron po sila makikita mga floating unusual object po ay i-check po at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So definitely the Philippine Coast Guard will not stop. We are pursuing all the efforts and approaches to locate the remaining 4 missing crew of MV Devon Bay. Batay po sa paunang report, posibleng sanhi ng pagtaob ang nickel ore cargo na nagkaroon ng liquefaction. Maaari niyo po ba, Captain, na ipaliwanag po ano ba itong cargo liquefaction at bakit ito delikado? Yes, Ma'am Sherry, this was the statement of one of the crew that this MV Devon Bay was carrying around 55,000 tons of nickel ore. So accordingly, nagkaroon po ng liquefaction. So yung moisture content po ng cargo, at kasama rin po yung paggalaw dahil masyadong malakas daw po yung current at saka alon that time. So it caused the shifting of the way to the left side or the port side of the ship. So ito po yung nakikita daw nilang reason why this vessel lifted and later on capsized po. But this initial suspicion, we don't have any conclusive data yet, and the Philippine Coast Guard is currently undergoing an appropriate investigation to further determine what are the causes of this maritime incident. Matatanda ang tumulong po ang China Coast Guard sa rescue operations. Nagpapatuloy pa rin ba yung kooperasyon ninyo sa kanila sa paghahanap po nitong 4 pang nawawala nating mga kababayan? Yes, una-una po, Ma'am Cheryl, really appreciate po yung effort ng China Coast Guard. Again, pagdating po sa search and rescue, I always mention this, that every coastal state, every state has a moral obligation po to render people in distress po. And the coordination made by the Philippine Coast Guard is through the Maritime Rescue Coordinating Center. And this is China Coast Guard po, we connected sa Hong Kong RCC. Yun po ang Chinese counterpart po natin for this coordinating center. And again, not only the Hong Kong RCC, but as well as yung mga South China region po na may mga MRCC din po. So yan po ang constant na ginagawa po natin sa Philippine Coast Guard. Captain, puntahan ko rin yung lumubog na motor bangka, Amehara. Ilan pa po ang na-recover na bangkay mula sa insidenteng ito at ilan pa ang hinahanap? Yes, as we speak po, Ma'am Cheryl, last weekend we were able to locate 6 bodies. And a day after the incident was reported to us, we were able to rescue 1. So buhay po yun. So 7 in total, and these bodies were turned over to MBI for further forensic examination.
And if determined po or identified that these bodies are the passengers of the motorboat Amihara, so lalabas ni Cheryl is 9 na lang po ang ating hinahanap. Ano po ang mga hamon sa isinasagawang search and retrieval operations, Captain? Since from the day that the incident was reported, ang drifting zone po netong na-recover po natin ay halos sa may southwest portion na po ng Sarangani Island. So that is an open sea. Until now, ongoing po yung ating ay malakas pa rin po yung current as per report po ng ating mga charting po. Ang kagandahan lang po, Ma'am Cheryl, no, hindi lang po Philippine Coast Guard ang nag-iisa po dito. We are partnered, we are together with other government agencies and even yung mga volunteered vessels po. So, yan po siguro ang nakikita lang po natin kasi habang tumatagal po, no, syempre yung drifting zone, we consider the current that would be a contributing factor para sa location po nito mga hinahanap po natin. So we established the search and rescue Optimus system and it's more science-based po para makita po natin yung may high probability po na makakita pa rin po tayo ng ating mga hinahanap. Captain, sinasabing naglagayag ito ng walang pahintulot at permit. Paano ito nakalusot? Well, kasama po yan sa investigation po natin, Ma'am Cheryl. Ang ngayon po, yung mga tauhan po ng Santa Ana, they were undergoing investigation po. Part na po siya ng investigation natin. And ang directive naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaban, in case after the investigation, we find out that these personnel remit their performance of duty, definitely administrative sanction will be given. So we will not be discounting on that part po. Hanggang ngayon po, ongoing pa rin po sinasagawa nating consolidation of the information and the investigation as well. Captain, paano hinaharap ng PCG yung mga hamon sa patuloy na search and rescue operation sa tatlong magkakahiwalay na insidenteng ito, lalo na kapag masama ang panahon at malawak po yung saklaw ng paghahanap? Kaya ba ng resources natin? Yes, the Philippine Coast Guard, I'm sure, is organized to respond on crisis. Although we understand po the limitations on the floating assets natin. We partnered with other government agencies. The local government will help us. This is part of the modernization of the Philippine Coast Guard, and the directive of the Commandant today during the press conference is to further enhance the inspection of all vessels, including po yung pag-strengthen ng ating pre-departure inspection at to ensure yung compliance po ng lahat ng barko na before po sila umalis sa port ay thoroughly inspected po ang lahat ng mga certificates at even yung seaworthiness po ng barko before po sila umalis. Marami pong salamat sa inyong oras, PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Diri na to sugdan kay sus na miligro na sab ang sitwasyon o kahimtang dito sa landfill sa Konsolasyon nga gidad-an og mga basura gikan sa Cebu City. Matod pa sa Cebu City Rights or Cebu Electricity Rights Advocates o SERA, hapit na moabot sa catastrophic overload o maximum capacity para niining tuiga kung magpadayon ang disposal rate sa basura didto. Basin maparehos ang mahitabo sa Konsolasyon sa nasinati sa Binaliw Landfill kadtong January 8. Gawas sa Cebu City, gidivert sab ang mga basura gikan sa Mandaue ug Lapu-Lapu ngadto pod sa Konsolasyon. Matod sa grupo, makatabang kun madayon ang suggestion ni Cebu Governor Pam Baricuatro nga waste to energy facilities. Ilabi na nga adunay mga dapit sa probinsya nga nakasinati karon og power supply shortage. O Maguindanao del Sur na sad atong istoryahan mga bay, nangayo og additional security si Sharif Agwak Mayor Ahmad Ampatuan. Kini human siya makaluwas na pod og ambush ni adtong Domingo din usa ka rocket propelled grenade o RPG ang gitarget ngadto sa sakyanan niya nga armored SUV. Namatay ang tulo sa mga suspect samtang wanted pa ang ilang ubang mga kauban sa krimen. Aminado si Ampatuan na balaka siya sa gidakon sa armas nga gigamit batok kaniya. Gibutyag sab sa alkalde nga ikaupat na kini nga attempted ambush kaniya since 2019. Wala pa siya gitudlo nga mastermind karon pero naglaom o hopeful si Ampatuan nga mahuman dayon sa PNP ang investigasyon sa nahitabo. Nakita niyo ako na malakas ako
Kasi wala naman akong ginagawa na masama. Sa akin lang, makatulong na ako sa tao dito sa bayan ko, bayan ng Saripagwak. Nakita ninyo yung Saripagwak ngayon, gumanda. Bakit na nakaganito pang nangyari dito sa Saripagwak? Maoras na ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Susunod matapos ideklarang fit to stand trial sa International Criminal Court, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iaapila raw na bigyan sila ng pagkakataong ipresenta ang sarili nilang medical findings. At 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos nasa kamay na ng House Justice Committee. Dahil dyan, pagsasampa ng iba pang impeachment complaint laban sa Pangulo, banned na ng 1 taon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Iaapila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng International Criminal Court na ituloy ang confirmation of charges laban sa kanya. Ayon sa ICC pre-chamber, fit to stand trial ang dating Pangulo. Pero giit ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, hindi sila nabigyan ng pagkakataong ipakita ang sarili nilang medical evidence. Ayon kay Vice President Sara Duterte, naroon uli sa The Hague. Maayos lang ang lagay ng kanyang ama. Pero hindi nila napag-usapan ang desisyon ng ICC dahil binawalan daw sila. Nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob, pero ikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pa lang, meron ako mga meeting na kasama kanyang legal. Naniniwala naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na wala nang magagawa ang kampo ni Duterte para mapostpone ang confirmation of charges sa February 23. Overall, unanimous, klaro na tingin nila ang sitwasyon ni Duterte, ang kalagayan niya ngayon, meron siyang broad understanding of what's happening around him, of the charges that are filed. Kumbaga, hindi magiging balakid yung medical condition niya na it could even be na makapag-take ng stand mismo si Duterte. Samantala, naniniwala ang palasyo na pag-atake sa administrasyon ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng kaliwat ka ng issue, bukas kaya ang Malacanang na makipag-alyansa sa oposisyon? Para sa detalye magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may maingay ngayon na usap-usapan nga tungkol dito sa posibleng bagong unit team sa 2028. Ano ang masasabi dyan ng Malacanang? Cheryl, masyado pa raw maaga para magkomento sa ipinalutang na pagbuo ng bagong unit team ayon sa palasyo. Hindi pa nababanggit kay Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes na maaaring magsanib puwersa ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo para bumuo ng bagong unit team sa 2028. Layon daw nito na matalo ang mga Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, masyado pa rin daw maaga na pag-usapan ng eleksyon. Dinedma rin ng palasyo ang pambabatikos ni Batangas Representative Leandro Leviste at aligasyong nasa ilalim ng de facto martial law ang bansa. Marami raw kasi ang tahimik dahil sa takot na makasuhan. Sabi ni Castro, not all wrong opinions deserve a response from the palace. Binakbakan din ito ang sinabi ng mambabatas na tinatarget ang mga kritiko. Marami na raw ang akusasyong ibinabato sa Pangulo pero kahit siya, hindi nagsasampa ng kaso. Bukod dito, naniniwala ang Malacanang na pag-atake sa administrasyon ang pagsasampa ng impeachment laban sa Pangulo, lalo't maging ang ekonomiya raw ng bansa na aapektuhan.
Gayunman, iginagalang pa rin daw ni PBBM ang proseso sa Kamara. Tuloy pa rin daw ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagkilos para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Cheryl, pinuri naman ni Castro ang pag-inhibit ni House Majority Leader Sandro Marcos sa usapin nga ng impeachment laban sa ama. Pagpapakita daw ito ng karakter at pagiging disente ng presidential son. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa Kamara, umarangkada na ang pagdinig sa kontrobersyal na anti-political dynasty bill. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, ano ang update dyan? Cheryl, naniniwala nga si House Speaker Bogie D na panahon na upang pag-usapan ito, seryosong pag-usapan yung mga panukalang batas patungkol nga sa pagbabawal ng anumang political dynasty sa bansa. Sinimulan ngayong araw ang pagpupulong ng Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kamara para pag-usapan ang landmark bills patungkol sa political dynasty. Present ang mga kinatuwana ng civil society organization, deans ng iba't ibang nangungunang law school sa bansa, maging ang framers ng 1987 Constitution at 4 na dating Supreme Court Justices. Hindi kasi bababa sa 20 mga panukalang batas ang kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso na nais tukuyin ang kahulugan ng political dynasty, gayon din ang pagbabawal dito. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na isa sa mga nagsusulong nito, 14,240 days na raw na dinededma o isinasawalang bahala ng Kongreso ang mandato ng konstitusyon na lumikha ng batas upang pagbawalan ang pag-iral ng political dynasty sa bansa. Nagresulta na raw ito sa mapaminsalang epekto ng sistemang politikal sa bansa maging sa buhay ng mga Pilipino. Ito rin daw ang common denominator ng nabulgar na korupsyon sa nakaraang taon na nagbigay daw sa halaga sa pagkakaroon ng isang comprehensive na anti-political dynasty bill. Binuksan ito ni House Speaker Bogie D. III kung saan nga sinabing mahalaga ang panukalang anti-political dynasty bill na aniya ay matagal nang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Ayan din ang kanyang sinabi sa pagbabalik ng sesyon sa Kamara kahapon na sinabing bagaman sensitibong usapin maging sa kanyang pamilya ay panahon na raw para pagdebatihan ito. Pero ayon naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alonte Adyong, nasisiguraduhin daw nila na legal, naaayon at sumusunod sa batas ang mabubuong bersyon ng anti-political dynasty bill na siya ring chairman ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Cheryl, sa ngayon ay nagpapatuloy nga itong pagpupulong patungkol dito sa mga bill ng anti-political dynasty bill, kasama nga sa mga resource person ngayong araw si COMELEC Chairman George Garcia na sinabing 100% in support daw ang COMELEC sa ganitong inisyatibo ng Kamara, pero mahalaga raw na siguraduhin na hindi mapupunta sa COMELEC ang responsibilidad sa pag-interpret nito at dapat daw maging airtight talaga itong batas na ipapasa at hindi daw pwedeng dalhin sa Supreme Court at doon question it. Cheryl. Bukod sa anti-political dynasty bill, na-i-refer na rin sa committee level yung 2 impeachment complaints laban kay PBBM kahapon. Ano na ang mangyayari pagkatapos niya? Pagkatapos niyan, Cheryl, ay magtutungo na nga itong reklamo doon sa Committee on Justice dito sa Kamara kung saan ayon kay Representative Jerbil Ruistro, pagsasamahin nga ito, itong dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at tinitignan nila yung February 2 na schedule na paggulong nito at titignan nga kung may mga possible grounds ba itong impeachment complaint laban sa Pangulo na i-file ng private lawyer at litigator na si Attorney Andre Cruz at ng grupong bayan na inendorso naman ng Makabayan Bloc dito sa Kamara. Arles, nanumpa na kahapon ang kapalit ni former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Pero ang tanong, may ideya raw ba sila kung nasaan ang kanilang dating kapartido? Cheryl, hindi pa natin siya nakakapanayam patungkol nga dyan, pero kasama siya dito sa mga personalidad at mga mambabatas sa nagpapatuloy na Committee on Suffrage na meeting, patungkol sa anti-political dynasty bill. So susubukan natin na makakuha ng latest information patungkol kay Zaldico pagkatapos nito. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. Sa Senado, dininig ang talamak pa ring bentahan ng mga iligal at pekeng gamot. Ang ilan daw sa mga nilalako online, abay nabistong may sangkap na kapareho sa shabu. Para sa detalye, magbabalita live si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, ano-ano yung mga gamot na tinutukoy dito?
Cheryl, nasita nga ng Senate Committee on Health and Demography ang Food and Drug Administration sa pagkabigo nito na maaksyonan ang paglaganap ng mga illegal, hindi ligtas, counterfeit o di kaya hindi rehistrado mga produkto, lalo ang mga gamot. Unang kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang mabagal na registration process ng FDA. Base kasi sa kanilang naimbestigahan, mayroon umano'y mga fixer sa loob ng ahensya at talamak ang lagay o pera para mapabilis o maantala at maipit ang pagpoproseso ng mga produkto. Nagpakita din ng senador ng halimbawa ng mga produktong kanilang nasamsam na patuloy na binibenta sa mga tindahan maging online kahit pa ipinagbabawal. Kabilang ang isang brand ng sleeping pills na may sangkap na umano'y ginagamit para sa shabu. Dagdag pa sa halimbawa ang lumapit na lokal na pamahalaan sa Palawan kay Senator Erwin Tulfo na humingi ng tulong dahil hindi pa aprobado ang kanilang dialysis machine taong 2018 pa hanggang 2025. Isa pa sa problema ay ang paglaganap ng mga peke at AI-generated na advertisement na naloloko ang mga consumer na bumili ng mga produkto online. Ultimo, gawa-gawang gamot para sa kanser, may naloloko. Paliwanag naman ni FDA Director General Attorney Paulo Teston, limitado lang ang kanilang tauhan at pondo. Sa buong bansa, mayroong lang 248 na field inspectors ang ahensya at 28 regulatory enforcement unit officers. Sa huling 6 na buwan, natugis ng FDA ang mga lumalabag na mga produkto na abot 56 na milyong piso ang halaga. Nitong November 2025 naman hanggang ngayong buwan, mula sa higit 3,000 questionable online product listings, 1,531 na ang natanggal nila. Hindi raw perpekto ang FDA, pero pinipilit nito aniya na ipatupad ang batas, bagay na hindi kumbinsido ang komite. Cheryl, kasunod ito, mamayang hapon naman ay magpapatuloy ang plenary session dito sa Senado kung saan tatalakay muli ang ilan pang mga panukalang batas maging mga issue ng bansa. Cheryl. Isa sa mainit na usapin ngayon ay ang anti-political dynasty bill. May pag-asa ba itong pumasa naman sa Senado? Cheryl, itong si Senate Finance Committee Chair, Senator Sherwin Gatchalian, naniniwala siya na kaya raw ngayong Congress na maisa pa sa ito. Ang kailangan lang daw talaga matutukan yung pagde-define. Mukha daw mabibigyan talaga ito ng oras para mabigyan ng kalinawan kung ano ba ang matatawag na political dynasty, ano ba ang masasakop nito doon sa panukalang batas. Samantala, minumungkahi naman ni Senate President Tito Soto na unti-untiin daw yung pagtatalakay at pagsusulong dito sa anti-political dynasty bill kasi kapag binigla raw ito agad namang ipinilit na itong panukalang batas na magbabawal sa mga magkakamag-anak na sabay-sabay na maghahawak ng posisyon sa pamahalaan, tsak daw na hindi ito makakapasa o masasapasa. Ang sabi naman dito ng Senate President Pro Tempore Ping Lacson, praktikal at reasonable naman ito. At naibahagi niya na binamata rin daw ng ilang mga senador na maisapasa ito at the LGU level pero sa bersyon niya at the provincial level. Karamihan din daw sa mga proposal ay iban ang mga miyembro ng political families hanggang sa second civil degree of consanguinity o nabibilangan ng mga kapatid, lolo at lola, pati ang mga apo. Sabi rin ni Senator Ping, ayaw rin daw niya na biglain yung pagsusulong dito dahil baka lalo raw na hindi ito mapapasa. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Merimon Reyes. Linggo-linggong sinasalina ng dugo ang isang bata sa Camarines Norte na may pambihirang sakit. Para tuluyan siyang gumaling, nangangailangan siya ng bone marrow transplant. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nangangailangan ng agarang gamutan ng isang sanggol sa South Cotabato na ipinanganak na may bukol sa leeg. Kaawa-awa ang sitwasyon ng 2 buwang gulang na si Baby Caleb, anak ng mag-asawang Angel at Jason Maglunob. Mayroon kasing lumalaking bukol sa leeg ang sanggol. Nung nanganak po ako, nagulat po yung midwife at sinabi sa akin na may bukol po yung baby ko sa leeg. Nasabi po ng doktor, meron daw po siyang cystic hygroma. Nagde-develop pa lang po siya sa tiyan ko, nagde-develop rin po yung bukol niya sa leeg. Ang cystic hygroma ay isang bukol na tubig o likido ang laman na tumutubo sa leeg o ulo ng sanggol dahil sa hindi normal na pagbuo ng mga daluyan ng lymph sa katawan. Hindi ito cancer pero pwede itong lumaki at makaapekto sa paghinga o paglunok kaya kinakailangang masuri at magamot agad. Araw-araw po siyang umiiyak at laging irritable at tuwing sumisinok po siya, lagi po siyang umiiyak ng malakas. Bilang isang magulang, sobrang sakit na makikita mo yung anak mo na nahihirapan at nagsasuffer.
January 14, pumunta sila Angel sa Davao City upang doon ipagamot si Baby Caleb. Pero aminado ang mag-asawa, kinakapos sila sa pinansyal. Humihingi po ako ng tulong para po sa operasyon ni Baby Caleb. Sana po may mabubuting puso na tulungan kami. At nagpapasalamat rin po ako sa 1PH. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Susunod, Pinay tennis superstar na si Alex Ayala pasok na sa next round ng Philippine Women's Open. At Kim Domingo at Cedric Juan magtatambal sa seryeng Secret in Prague. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Dako tayo sa sports. Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa round of 16 ng Philippine Women's Open. Dinumog ng fans ang kanyang unang laban kontra sa pambato ng Russia sa Rizal Memorial Complex kagabi. First set pa lang, dinomina agad ng Pinay tennis ace sa score na 6-1. Bahagyang naantala ang second set dahil sa medical timeout ni Ayala dahil umano sa pulikat. Bumawi naman siya pagbalik at tinapos ang second set sa score na 6-2 para umabante sa next round. Para kay Alex, extra special ang panalong ito dahil nangyari sa harap ng kanyang Pinoy fans. It really holds a special place in my heart. It's my first ever professional match at home, and I was able to spend it around family and around supporters and surrounded with love. Madalas ituro ang dapat gawin kapag lumindol, pero kaya nyo bang maging kalmado kapag aktwal na itong nangyayari? Yan ang ipinaranas sa ilang mga estudyante sa University of Santo Tomas sa pamamagitan ng isang earthquake simulator na kayang gayahin ang pagyanig ng intensity 8 na lindol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Gaano ka ba kahanda kung bigla na lang tumama ang isang malakas na lindol? Sa University of Santo Tomas o UST, pinaghahandaan yan sa pamamagitan ng earthquake simulator. Walang eksaktong petsa kung kailan tatama ang lindol. Kaya sa University of Santo Tomas o UST, nagagamit na ang earthquake simulator ng PHIVOLCS. Sa loob, mararanasan mo kung gaano kalakas ang mga pagyanig mula sa intensity 4 hanggang sa pinakamalakas sa intensity 8. Talagang mauuga ka from side to side. Kasi lakas ito ng pinangangambahang The Big One na nagbabadya raw tumama sa Metro Manila. Kasi we are not too serious on what's happening during earthquake, but if we feel ganito pala yung nangyayari sa isang earthquake scenario, kailangan nating we need to be serious about it. Sinubukan din natin ang earthquake simulator kasama ng ilang estudyante ng universidad. Magsisimula siya gradually from intensity 4 up unto intensity 8. So 30 seconds ay wawasiwas ito at pagkatapos yan, dahan-dahan naman nababalik sa normal. Para sa mga estudyanteng nakaranas nito, malaking bagay ang makita at maramdaman ang aktwal na lakas ng paggalaw ng lupa sa oras sa isang malakas na lindol. Malaki raw ang naitutulong nito sa kanilang disaster preparedness. Mas nababawasan ang panik at mas nagiging malinaw kung ano ang dapat gawin sa oras ng sakuna. Kahit 2 seconds lang yung tinagal namin sa simulator, we already have experience on it, and that's nakatatak na po siya sa mind namin na ganun po pala yung feeling niya. Paalala ng mga eksperto, lagi maging handa, huwag magpanik, at alamin ang tamang gagawin sa oras ng sakuna. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, umarangkada na po ang Willionario sa Will TV Signal Channel 10. Sa launch pa lang, pasabog na production number na agad ang pabuena mano ni Kuya Will. Siyempre, abangers ng lahat para sa tsansang maging milyonaryo.
Mapapanood po ang Willionario sa Will TV Channel 10 ng Signal at Satellite tuwing tanghalian. And speaking of Kuya Will, ano kaya ang naging reaksyon niya sa isa sa mga hit songs niya na ginawa ng AI version? Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong. Mukhang napaano siya dun, ha? But anyway, guys, ito pag-usapan natin ulit ang inaabangang A Secret in Prague dahil may bagong tambalan na aabangan sa upcoming series na ito. Guess who? Yan ay sina Kim Domingo at award-winning actor at MQuest artist Cedric Juan. Gaganap po silang special agents dyan, mala partners in crime sa A Secret in Prague. At si Kim nga yung pangalan niya rito, Special Agent Alex. Habang si Cedric naman ay si Special Agent Shano. Ipapalabas po ang A Secret in Prague this coming summer. Written by Mark Dwayne Angos and directed by Barry Gonzalez. Hatid ito ng MQuest Ventures at Slingshot Studios. Sa totoo lang, hindi talaga siya originally member nitong group na to. Pero dahil sa pagmamahal at gusto niyang magbigyan ng justice yung minamahal niya, kaya rin siya napunta dito sa grupo na to and mag-track ng isang sindikato na somehow nakaka-apekto sa buhay ng bawat Pilipino. Cover girl ng isang magazine ang aktres na si Ashtin Olviga sa pasilip sa February-March issue ng Mega Magazine, as in Philippines' best fashion magazine yan, guys. Makikita si Ashtin na nakaputing dress at may kasamang white horse. Ilalabas po yan ng buo sa January 30. Kaya naman ang fans si Ashtin happy at excited na at nag-pre-order na po netong magazine niya. O diba? First ever solo cover ni Ash. Congratulations! Of course, for Mega Magazine. Ayan. Segue naman tayo sa iba pang feature news, mga kapatid, sa mga trentahin na. I'm sure nagbo-birthday party din kayo ng may mga magician. Ang tanong, patok pa nga ba sila hanggang ngayon? Para po bigyan ng mukha ang balitang yan, Mobile Journal, Francis Rivera. Nagbibigay kulay sa isang birthday party ang mga magician. Pero paano ngayong tila nang wawala na ang misteryo sa kanilang mahika? Mga telang galing sa bibig. Pinubuusan ng tubig pero hindi nababasang papel. At card tricks. Ilan yan sa pinapakita ng higit isang dekada ng magician na si Lodge Bautista. Madalas siyang kunin para sa iba't ibang okasyon gaya ng children's party. Parang mystery sa atin noon yung magic eh. Parang hindi pa kasi accessible lahat para dun sa mga magic na ginagawa namin dati. So, mas parang mas nakaka-amaze panoorin yung mga magic dati since wala kang idea kung saan, paano, or kung paano nangyari yung ganong magic. So, mas na-appreciate nila. Pero ngayon, nagiging mas challenging na raw ang kanyang palabas sa nagbabagong mga audience. Matindi yung pag-hekel ng mga bata na na-experience namin since sa mga platforms, sa social media, kalat na talaga yung mga tutorials. Yung mga tinuturo din, yung mga common magic na napapanood natin dati. Sa amin, mga magician, siguro challenge din yun eh. Para mag-create ng bagong magic. It depends how you perform pa rin. Sa social media nga, madali nang i-search kung paano ginagawa ang kanilang tricks. Ginagawa na rin kasi itong content ng ilang online vlogger. Kaya hirit ni Lodge. Talagang ang code namin ng mga magician is we never reveal the magic. Maintain the mystery. Yun yung campaign namin dati. Siyempre, hanap buhay din natin yun eh. Hindi ka tunay na magician kapag nireveal mo yung secrets mo. Nagbabago man ang panahon, ang mahalaga kay Lodge, makapagpasaya sa kanyang audience. Yung magic naman is continuous naman yung pag-create ng mga ibang magicians natin. And tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng mga ibang magic na bago naman sa paningin ng mga bata. Sa lahat ng gustong manood na lang tayo and then mag-enjoy na lang tayo. Hindi na bago ang mga gimmick sa likod ng mahika na napapanood natin. Pero iba pa rin ang saya, mapaniwala at mapasabing wow! Magic! Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita.
Yan muna ang latest sa showbiz at pahabol na feature, di ba? Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.